Thank you Lord, dumating na ang aking order. Order ko na pang paswerte ba? Pang paswerte sa 2026 para sa wealth money. Pang paswerte talaga, no? Ganda. So, mayroon na rin akong Fire Horse year 2026. Year of the Fire Horse 2026. At mayroon na rin ako, andito na yung order ko na dragon. So kasi year of the dragon ako, kailangan ko mayroon akong ganito. Pangpaswerte sa ating life. Kasi lagi lang tayo nauubusan ng pera. So dumating. Saka ito pa, yung tinatawag na goodies. Kumbaga, for fortune ito, para sa pera, pangpaswerte. So dumating, na makaganda, mabigat. So nung dumating pala sa aking katawan, mainit ang aking katawan. Talagang naramdam ko ang mga pangpaswerte talaga. So year 2026, so ito na ang pagka manalo ako sa loto. Maging mayaman ako, pero hindi lang para sa aking sarili, para sa aking pamilya, sa aking mahal, sa aking mga anak, o para sa kanila, para sa aming lahat. So pangpaswerte. So sabi nila, ano daw, sabi ng iba, pero para sa akin, ramdam ko talaga. Tsaka mayroon pa ako tinatawag na Hari Krishna, at saka si Hari Rama. So ilalagay ko ito sa aking room, sa aking kwarto. So dumating din sa year 2026. So grabe ang blessing ngayong araw. So i-blessing ko pa ito, blessingan ko pa, para ang swerte ay buong buo. At hindi lamang yan, dumating na rin ang pangpaswerte, pangpadapo sa pera. Hindi lang sa pera, pangpadapo rin sa mga tinatawag na mga good fortune. So dumating, nandito na lahat. So mayroon pa akong ito, yung tinatawag na wealth for water, sa tubig. So nandito na yung aking t-shirt na Year of the Fire Horse. Saka ito yung pagpaswerte din sa good luck for money, for fortune. Ilalagay sa tapat ng entrance para dadagsain tayo ng maraming biyaya. Limpak-limpak na pera darating sa year 2026. At hindi lang yan, meron pang pangontra sa ito ay tinatawag na tausoy ba yan? Pangontra. So ilalagay lamang ito sa pitaka para lahat ay maalkontra kung mayroon mang mga negative na masalubong. So napakaganda.
So hindi tayo basta-basta na matibag. Pero ganun pa man, ang ating Panginoong Hesus pa rin ang masunod. Tingnan nyo, good luck for money. Maganda talaga. So limpak-limpak na pira na dadagsain tayo ng maraming surti. So para makabayad tayo sa ating mga ano ba, mga alam mo na. So mayroon pa akong buko coins. Ito rin pagpaswerte para manalo sa luto. Napakaganda, oh. So saan ka pa? Andito na, kompleto na, nakuha ko na. So yan. Yan ang mga simbolo ng mga upang maging success sa buhay, maging mayaman. Gusto ko mabawi ang lahat ng nawala sa aming buhay, sa aming pamilya. At ito'y matupad sa year 2026. At hindi lamang sa year 2026, marami pang year. So magandang blessing ngayong araw. So I'm not expected na dumating talaga siya. So maganda. So yan. Hindi ko lang alam kung nandito yung ano ko, yung tinatawag na so kompleto na. Oho. Hanapin ko muna. Ay, dito ata. Yan. Dito na rin sila. Ang Chinese coins, kompleto na rin. Buo na rin. Lahat dito na. Nagsama-sama na lahat. Ayan. Pagpaswerte. So sabay-sabay ang biyaya year 2026. Grabe. Grabe na to. Bonggang-bonggang blessing. So pero ganun pa man, ang ating Panginoong Hesus pa rin ang maibabaw sa lahat. Ito ay ano lang, for fortune. Fortune for what? Saka nagsain tayo ng maraming biyaya. At sabayan din natin ng dasal. Kung alam nyo lang kung ano naramdaman ko ngayon, araw, napakainit ang aking katawan. Ramdam ko talaga ang grabing pumasok na biyaya ngayong araw. So ito na ang pagkapanalo ko sa loto. One time, big time. Pero para ito sa lahat, hindi lang para sa akin. Hindi ko ito sa sarili. Kung bibigyan ako ng maraming pera, blessing, sa tuwing tataya ko sa luto, ay maganda. So dito na yung dapat dragon ang napili ko, pero fire horse ngayon eh, fire horse. Pero red pa rin. So mayroon na rin tayo dragon. Yan, dragon. Napakaganda. Ito ay mga ano ito, mga pang lucky charm, good fortune. At hindi ko lang alam kung mayroon pa. Meron pa akong green leaf. Ito ay talagang real, oh. Buhay na dahon, 4 leaf. Ito ay game preserve. Preserve ito, pero buhay ito talaga. Kadalasan kasi makita mo 3 lang, ito ay 4. So 4 na sulok, north, east, south, west. Lahat ng mga biyaya ay papasok sa year 2026. So ngayon ko lang ito ginawa. So andito na lahat. Grabe ang blessing. So na-surprise ako ngayong araw, dumating talaga. Not expensive, but it's only little.
So hindi ito anting-anting na tinatawag. Ito ay para sa fortune, sa wealth, for money, upang lapitan tayo ng maraming blessing at upang dagsain tayo ng mga maraming mga opportunity. So nandito na rin ang bato ng buwan. So bato ng buwan at saka bato ng mutya ng tubig. So mayroon na rin akong mutya ng tubig. So dumating talaga, napakaganda. So surprise talaga ako, surprise, grabe. Ito ang mutya ng tubig na naging cross. Yan. Naging cross yan. Yan. Maganda. At mayroon na rin akong mutya na tinatawag na hiyas ng langgam. Hiyas ng langgam. Mutya ng tubig, naging cross, yan o. So pangontra ito sa mga masamang loob, sa mga kulam, barang. So cross pa rin. Tsaka ito meron din. Pero kung titingnan mo, parang cross siya, pero parang espada, parang tinatawag na angel. At mayroon pa ito. Yan, dito. So, ilan lamang dumating sa akin. Mayroon tayong mutya ng bulalakaw. So, nandito na sa akin para pangontra sa oras ng digmaan. Para ang bala ay matutunaw. Napakaganda. So pwede parang pangsabong. Hindi ko lang alam, pero ilalagay ko pa ito sa aking unan para malalaman ko kung ano ba talaga. So grabe ang blessing ngayong araw. So I hope na ito na yung malaking blessing sa year 2026. So maraming salamat, Panginoong Hesus. Dumating na ang mga aking order. Grabe. Ramdam ko ang init ng aking katawan. Grabe ang blessing. Grabe ang mga dumating sa araw na ito. So ito na ang tinatawag na pangpaswerte sa year 2026. Ako'y bibigyan ng maraming blessing, pera, trabaho, ay maganda. So dito na lang at maraming salamat. At may share pa rin ako pala sa inyo. Diba sabi ko sa inyo na ang pag-restore sa buong bansang Pilipinas ay patuloy ang mga lindol, sunog, bagyo, baha. So this time is a summer. So depende. So naglindol na naman sa Davao. Sa Davao, basta sa Davao lang, 6.7. Davao Oriental ba ito o ba daw? Ito ay nangyari December 7. So mayroon pang nangyari din lindol sa Japan, 6.2. So sabi ko sa inyo, whole of Asia mararamdaman ang malalakas na lindol. At mayroon pa akong sinabi, winpost ko ito, matagal na. Sabi ko mayroong magaganap na lindol sa ilalim ng dagat, sa Pacific Ocean. So kung mangyari man ito, ay sana ay maging safe lang tayo at nakaligtas ang lahat, lalo na sa Pacific Ocean na mayroong malakas na lindol.
So hindi ko lang alam kung hanggang kailan mag-stop ang mga tragedya, mga lindol, bagyo, baha, sunog. Especially ngayon, Year of the Horse, Year of the Fire Horse. So maraming magaganap na mga digmaan, Middle East, Asia, at saka Europe, Western Europe, at saka sa part na malapit sa Amerika. So marami malalaman natin at makikita natin. At mayroong bansa na babagsak, ito ay Iran at ito ay Russia. Lahat ng mga parusa ay matitikman ng bansang ito, Russia at Iran. So bagsak na talaga ang ekonomiya ng Russia. So mga tao ay nagpapanik, ni-withdraw na lahat ng kanilang pera sa bangko. Ito ay yan ang tinatawag na walang malakas na bansa. Kung ang Diyos na ang magpaparusa, kung Diyos na ang ating Panginoon na ang maghusga o maghatol, ay magbabayad ang magbabayad. So maraming kalamidad na mangyayari sa year 2026. So higpitan natin ang ating dasal at magbalik loob na tayo sa ating Panginoong Hesus, dahil ito ay hindi biro. Ito ay hindi basta-basta. So maraming tao na maranasan ang malalakas, pinakamalakas sa malakas na lindol at malawakang baha, sunog, gera, tsunami, at mayroon pa mga bagyo, hurricane or cyclone. So prepared ang lahat, dahil ito ay hindi basta-basta. So maraming salamat sa ating Panginoon, dumating na talaga ang aking mga pangpaswerte. Hindi naman masama yung pangpaswerte. So basta sabayan din natin ng ating paniwala at pananalig at pagmamahal sa ating Panginoon. Ang swerte, kung lagi tayo magdasal, ay lalapit sa atin. At ang lahat ng mga negative aspect ay lalayo sa ating katawan, sa ating sarili. At grabe ramdam ko ang init sa aking katawan. Grabe talaga. So dito ko na makikita mamaya, masubukan ngayong gabi sa aking pagtulog. So ramdam ko talaga ang mga mabibigat. Hindi mabigat yung ramdam ko talaga yung init, energy na dumating sa aking katawan ngayong araw. Ito ay sa aking mga prediction, year 2026 ay hindi lang year 2025. So marami na nangyari sa year 2025, mas malala pa ang year 2026. Harapin ng tao ang pinakamalakas sa malakas na mga lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami, mga bulkan sa ibabaw ng dagat, sa ilalim ng dagat, muling gigising, magkaroon ng pagyanig sa dagat, magkaroon ng tsunami, mga bulkan sa ibabaw ng lupa ay muling puputok, muling magising. Tulad na ngayon nasa Pilipinas ay Mayon volcano, at hindi lamang sa Pilipinas, the rest of Asia, whole of Asia. Tingnan naman natin ang nangyari. Nauna ang Pilipinas, sunod-sunod na bagyo, baha, sunog, lindol. Tapos niyanig na naman ang Japan. So kaliwat kanan ang lindol sa Japan. So dito rin sa Taiwan, ganon din. Galing sa baba, papuntang taas. So
Walang bansa na hindi maligtas, walang bansa na hindi makaligtas sa lindol. Madadaanan ng lindol. Lahat. The ground will shaken because of restore all over the world. Restore saan man tayo sa buong mundo, lalaganap ang mga lindol, bagyo, baha, sunog, gira, tsunami, mga bulkan sa ilalim ng dagat, muling puputok, muling magising, mga bulkan sa ibabaw ng lupa, especially the ring of fire, paikot. Walang exempted na bansa, madadaanan lahat at mararamdaman hanggat ang tao walang pagsisisi, walang pagmamahal, o walang pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan, patuloy pa rin gumagawa ng di maganda. So, except lang sa mga tao na matuwid, mabait, at marunong rumespito sa kapwa-tao. So, nasa atin lang yan kung anong gagawin natin. Depende sa inyo. Basta ako, nagsasabi lamang. So, lahat. So, 4 times na nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin. Una sa April 14, 2024. Pangalawa, June 2025. Pangatlo, September 21, 2025. Pang-apat, January 1, 2026. So, yan ang mga bakit lagi nagpapakita sa akin ang ating Panginoong Hesus. Kahit ako hindi ko alam. Kahit ako hindi ko alam bakit lagi siyang mapakita sa akin. Ako'y tao lamang katulad din ninyo. Ako'y tao lamang na makasalanan din. At ako rin ay hindi ako makapangyarihan na tao. Hindi ako si Baldwin, hindi ako si Nostradamus, hindi ako si Rio Tachuki, hindi ako si Hindi Perez, hindi ako si Baldwin, hindi din ako si tinatawag na Bagaganga. Ako ay si Roland, isang Pilipino na dating nasunog, na sabugan ng 2 kilong pulbura. Nasunog ang aking buong katawan. Sunog, wala na akong buhok. Sunog ang aking lahat ng mga balat. Katawan ko nasunog ito. Pero nandito ako. Muli ako nabuhay. Marami nagsasabi na ako hindi mabubuhay. Ako ay mamamatay. Pero ganun pa man, ang ating Panginoon ang may hawak ng ating buhay. Hinahanap ko. So, prepared lang tayo. Magbalik loob na tayo sa ating Panginoon hanggat hindi pa huli ang lahat. Dahil laganap ang mga digmaan, sunog, bagyo, baha, lindol, mga bulkan sa ilalim ng dagat, muling puputok, muling mabubuhay sa thousand years ago, muling sasabog. At mga bulkan na sa ibabaw ng lupa ay muling puputok. Muling magising sa mga bulkan na mga dating mga matagal na tutulog sa panahon. So muling mabubuhay, muling gigising. So, at ito lang masasabi ko sa ating bansang Pilipinas, magmahalan tayong lahat, magtulungan. Huwag mag-inggitan, tayo ay maging isang lahi, lahing Pilipino. So, tayo ay magtulungan bawat isa. Walang siraan, walang pag-away-away, tayo ay magmamahalan. At magdadamayan. Paano tayo uunlad kung tayo ay
mga kapwa Pilipino ay watak-watak, walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, walang pagsusuyuan, walang pagtitinginan, walang pagdadamayan. So, very simple lang ang iniling ko sa lahat ng bawat Pilipino. Ano man ang ating tribo, saan ka man sa lupalop, sa buong mundo, kung saan nasaan man tayo naroroon, tayo ay kapwa Pilipino. So tayo ay huwag maging mataas dahil mahirap. Pag sobrang taas ay muli kang babagsak, back to zero ka. So yan lang masabi ko sa lahat. Tayo magmahalan, tayo ay magkaisa, tayo ay magtulungan para sa ikaunlad ng ating bansa. So marami tayong mga yaman sa ating bansa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng karagatan. So aanin ng ating President PBBM kung mismo tayo, lalo na sa mga gobyerno, talamak ang korupsyon. Ang hangad ng iba ay maging mayaman sa pangungurakot. Except lamang sa mga matuwid na mga lingkod na mga senador, mga congressman, kahit saan manghanay sa ating gobyerno. Ang ating President PBBM ay pilit niyang gusto niyang gawin bagong Pilipinas ang bansa natin. Dahil ito ang nakita ko sa ating Panginoong Hesus. Natakpan ng ating Panginoong Hesus, bumaba siya sa lupa. Kahit ang tao ay hindi nakakita sa ating Panginoong Hesus. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, totoo ang ating Panginoong Hesus. Totoo ang kanyang pagbaba sa bansang Pilipinas. Natakpan niya ang bansang Pilipinas. Simula ng September, sunod-sunod ang bagyo, baha. Sunod-sunod ang lindol. Naglindol sa kahit saan man part ng Pilipinas nagkakalindol. Nagkalindol ng malakas sa Cebu, 6.7. Nagkalindol sa Manay, Davao Oriental, 6.9 pala sa Cebu, 6.9. Sa Manay, Davao Oriental ay 7.6. So, marami pa mga lindol. Ngayon, naulit na naman ang lindol. 6.7 uli. So, marami pa mga lugar na tatamaan ng malakas na lindol. Sana lang hindi maging the big one ang lindol, kasi pag the big one, iwan ko lang kung saan tayo pupulutin, paano gagawin natin kung sakali mangyari man. So yan ang masabi ko sa lahat. Repent in God and believe in God. Magbalik loob na tayo sa ating Panginoon. Magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano man ang ating religion, ano man ang ating tribo, tayo ay kapwa Pilipino. Tayo ay unity, magkaisa. So makakamit natin ang ating success, magtulungan, walang siraan, walang mag-away-away. Kahit ano man ang ating mga sinusuportaran ng mga politiko, isang tabi nyo ang mga politiko. Unahin natin muna ang ating kaligtasan dahil maraming mga sakuna na darating. Hindi ako Diyos. Ako ay lamang ay nagsasabi ng totoo. Parang lahat na tao, mag-alarma, be alert, mag-ready. At ayoko na may isang kapwa Pilipino, may ibang Pilipino na masaktan sa mga tragedya. Pero ang ating Panginoong Hesus pa rin ang may hawak ng ating buhay, ang ating Panginoon. Ako lamang ay hindi ako nananakot sa inyo, hindi ako na para bumilib kayo o maniwala kayo sa akin. Huwag kayo maniwala sa akin, maniwala lang kayo sa ating Panginoon, sa ating Panginoon. Yun lang masabi ko. Wala akong religion para mag-akit sa inyo.
Ako'y nagsasabi lamang kung anong aking nakikita, kung anong aking naramdaman sa aking katawan, kung ano ang aking nakikita sa aking panaginip. Marami na akong panaginip na wala pa akong sablay na panaginip. Lahat ay nagkatotoo. So, World War III is coming. Upward. Sabi ko sa inyo, upward 2025, 2026, 27, 28. Magsimula ang digmaan kahit saan mang sulok ng ating mundo. This is scramble war. Magkakaroon ng digmaan sa Asia Pacific, sa Indo-Pacific. So, prepared. Yan lang masabi ko sa lahat. At higit sa lahat, kapag malakas ang ating spiritual, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay huwag matakot sa mga kalamidad, huwag tayo matakot sa lahat ng mga tragedya, kung ano man tragedya na darating. Kapag malakas ang ating spiritual, malakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay hindi tayo dapat matakot. Pero kung kayo ay mga takot at hindi nagbalik loob sa Diyos, ay iwan ko lang kung ano madatnan natin, maranasan natin pagdating sa panahon. So, year 2026. So, mayroon bansa, 2 bansa o 3 bansa ang babagsak. Back to zero. Ito ay Iran, Russia, at ito China, at North Korea. Dahil itong 2 bansa ay sarili nilang interes ang kanilang sinusunod, hindi ang interes ng mga mamamayang China, mamamayang mga North Korea. Lahat na mga, kung na-remember natin, niligtas ni Moises ang mga tao sa Egypt. Inutos ito ng ating Panginoon na iligtas ang lahat ng tao na pinapahirapan ng mga Egyptian. So, kahit anong lahi, dinala talaga ni Moises. Ito ay hinati ang Red Sea para dadaan sila sa dagat. Dahil ang Panginoon ang may utos na tupad ang pangako ng Panginoon sa kay Moises. Dadalhin lahat at itawid ang lahat ng tao at alisin sa paghihirap ng Egyptian o Egypto. Ito ay sa Cleopatra. So, ganon din ang mangyari nito sa China. Pinapahirapan nila ang kanilang mamamayan. Mas inuuna nila ang mga sandatahang lakas nila. Ganon din ang North Korea. Walang kalayaan ng mga tao. Dahil ang sinong sumuway ay makakatikim ng parusa, makakatikim ng kamatayan. Ganito ang gagawin. So, anong ginagawa ng Russia? Binibomba nila ang mga civilian community ng Ukraine. Ilang taon na nadigmaan mula 2022 pa, hanggang ngayon di pa rin natapos-tapos. Hindi pa rin nila na-invade ang Ukraine. Ganito din ang gagawin ng China sa Taiwan. Gusto nila sakupin. Kukuhanin nila ang Taiwan by hook and by crook. So, ang sinong pumasok, kalaban ng China. Dahil ang China, kahit ang ating teritoryo, ating tinatawag na West Philippine Sea, ay atin yan. 200 nautical miles, atin. Part ng karagatan. Pero ang ginagawa ng China, pananakop, pang spray ng tubig, water cannon. Pero lahat yan ay may kabayaran. Walang exempted, basta ang ating Panginoon ang maglikha. Ito ay hangin, tubig, lupa, apoy. Walang exempted. Pag ang Diyos na magparusa sa kalikasan, ang kalikasan ang magpapataw ng
kaparusahan sa tao, sa mga bansa na sumusuway sa batas ng ating Panginoon. So dito na lang, at ako'y papasok na, ay gabi na, magluluto pa ako. So yan lang masabi ko sa lahat. Mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang ating pamilya, mahalin natin ang ating lahi. Huwag tayo mag-away-away, huwag tayo magbangayan, huwag tayo mag-siraan, huwag tayo gawa-gawa ng mga kwento na hindi totoo. Lalo na itong mga politiko na kalaban sa gobyerno, lalo na dahil hindi nyo mapabagsak si PBBM. Dahil si PBBM, siya ang itinalaga ng ating Panginoon para mamuno at manilbihan sa ating bansa. Kaya pilit nyong pinapabagsak ang PBBM, bumabalik sa inyo ang kalikasan. Lindol, bagyo, baha, sunog. Nadadamay lamang ang mga tao na mga babait, nadadamay lamang ang mga tao na may mga buting puso. So ito lang masabi ko sa lahat. Repent in God and believe in God. So this is now 2026. So hangga paakyat ang ating taon, mas palala ng palala ang nangyayari sa ating mundo. Kahit saan man tayo sulok ng mundo, kahit saan man tayong lugar, saan man tayong bansa, ay maranasan ng tao ang lahat na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. Ako hindi nanakot para magpanik kayo. Ito ay be prepared, be alert, at laging magmatsyag, be vigilant. At always believe in God and pray in God. Come back and repent in God 100%. So maraming salamat. Hopefully maintindihan nyo ang aking mga sinasabi. Hindi ako pastor, wala akong reliyon para akitin ko kayo o maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa ating Panginoon, hindi sa akin. So ito lang masabi ko sa lahat. Magpakabait tayo at gumawa ng tama at sumunod sa batas ng Diyos, sa 10 Commandments of God. So mahirap talaga. So maraming salamat at dito na lang ako ipapasok na. So God bless sa lahat. So mainit na aking katawan. Grabe ang mga... So ako naawa sa mga tao. Ako'y tao lamang katulad din ninyo, naawa din ako. Pero ang ating Panginoon pa rin ang masusunod. So ito lang masabi ko sa inyo. Mahalin natin ang ating magulang. Mahalin natin ang ating mga kapatid, ating mga anak. So wag lagi tayo pababain natin ang ating pasensya o pagkaunawa. At wag iiral ang init ng ulo. Lagi lang magpakumbaba at gumawa ng tama at bumalik na loob na tayo sa ating Panginoon. Yan lang masabi ko sa lahat. Maraming salamat. God bless at magandang gabi. Magandang araw sa inyong lahat. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating tribo, ano man ang ating bansa, kung saan man tayo naroon, ay patuloy tayo na ilapit natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Huwag natin kalimutan dahil ang Diyos, ang ating Panginoon, ang may-ari ng ating hininga, puso
na tumitibok ang ating puso, na may-ari din ang ating katawan. So huwag natin kalimutan. Kung tayo may hindi nakakita sa ating Panginoon, ako na lang sabi sa inyo, totoo ang ating Panginoong Hesus. 4 times na napakita sa akin. Kaya ako ay nakaganito, hindi lamang para sa aking sarili, para sa ito sa lahat. So maswerte kayo kung mayroong taga-messenger o taga-sabi sa inyo. So pero mag-ingat kayo dahil maraming mga darating na mga bulaang propeta na si ganito, ganyan, magpakitang gilas, magpakita ng mga milagro. Lalo masabi ko sa inyo, hanggat walang kulog at kidlat na nangyayari sa actual, hindi yan ang Diyos, hindi yan sa Diyos ang ginagawa. Yan ang tandaan natin. So dito na lang, maraming salamat at 41 minutes na, sumaba na. Bye bye, God bless, bye bye, love you, love you. So happy New Year sa lahat. So mayroon na akong Year of the Fire Horse 2026. So nung dumating na talaga. So bye bye, bye bye, bye bye. So ako'y pagod sa trabaho at antok ako. Dahil last 2 na ako natulog kagabi. So dito na lang at laging mag-ingat dahil mga kalamidad ngayon ang grabe. Lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami. Mga bulkan nasasabog sa ilalim ng dagat. Mga bulkan sa ibabaw ng lupa muling sasabog, muling gigising. At digmaan. World War III is coming. Asia, Middle East, and Europe. Western country. Or sa part ng Amerika. Race by race. Magpapatayan. Karian sa karian. Mag-aaway-away. Lahi sa lahi. Race by race. Lahi sa lahi. Magkaubusan. So maraming bagsak. Maraming bansa na mabagsak sa year 2026, 27, 28. God bless and good night and God bless sa inyong lahat. Bye bye, maraming salamat. Hasta la vista, baby.